Tracking the pulse of the road and the future of flight, from viral trends to policy shifts, we cut through the traffic to bring you the stories that drive us. Your fast track guide to everything on the move starts right now. From the Billionaire News Channel studio to Mellow 947 BFM, your playlist made better. I'm Paulo Del Rosario. This is Shift Happens. My co-pilot for today is Vice Editor-in-Chief Vernon Sarne, who will help us navigate the world of mobility and the issues shaping the sector these days. Hi Vernon, great to have you here as always. At balita ko, bigatin daw yung guest natin today. Sobrang bigat. Oh, sobra. Sobrang popular sa mga motorista ngayon. Yun. And we're gonna discuss more about that because when we talk about mobility in the Philippines, a lot of conversation naturally centers on the vehicles. But behind every car, motorcycle, or truck on the road is a system that governs how we drive, how our vehicles are registered, and how road safety is enforced. Now, for millions of Filipino motorists, the Land Transportation Office, or LTO, is a key part of that system. From driver's licenses and vehicle registration to road safety enforcement, the agency's processes play a major role in everyday mobility across the country. But the agency has its share of challenges, breaking many people's trust. Issues like license backlogs, delayed plate releases, digitalization, and service improvements have all been part of the public conversation. As the number of vehicles and drivers continues to grow, the need to make these systems faster, more efficient, and more accessible becomes even more important. Today, we sit down with the head of the LTO, Assistant Secretary Marcus Lacanilao, to talk about these concerns and what the agency is doing to address them. ASEC, long time. Kakabisita ko lang doon sa office nila eh. Ang ganda ng office ito, by the way. Asek, thank you so much for being on the show. At alam mo, I just have to say, I don't know where you get your energy from. Kasi grabe, napaka-passionate yung mga motorista dito sa Pilipinas. Opo. Ang ano kasi hilig sir eh. Pag mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung trabaho mo, hindi ka napapagod. Mas nakikita mo yung improvement. Ayun, that actually leads me to my first question here because we have a very passionate lawmaker, si Senator J.V. Hertzto, who you've had an interaction with recently with regards to mga custom mufflers and of course yung mga aftermarket mufflers in general. And he is seeking for clarification on the certain issues when it comes to ano nga ba yung mga modifications. It's a bit not clear for yung mga buyers, especially of these mufflers. You've had conversations so far. Yes. How have they been? Okay. This morning, naglabas ako ng memo regarding dyan sa mga mufflers, modified mufflers, o yung mga motorista natin na nagpapalit ng mga mufflers sa motor nila, which, from big bikes to underbone. Based doon sa aming memo, hindi kailangan ng certification nung mga nakabili doon sa mga binili nila na tamang tindahan o yung dumaan sa DTI. Hindi yung galing lang sa gawa-gawa sa mga talyer o yung custom-made. Yan ang pinaghihigpitan. Pero yung mga kababayan natin, yung mga motorista na bumili kayo, binili niyo yung muffler ninyo aftermarket, binili ninyo at dumaan yung muffler ninyo sa proseso ng DTI, hindi ho dapat hinuhuli yan. So malinaw po yung binigay naming guidelines dyan at isang ano na rin ito para malinawan yung mga enforcers namin throughout the country na basta yung modified muffler na yan ay dumaan sa proseso, dumaan sa DTI, hindi gawang bahay-bahay lang, walang problema yan. Mm-hmm. Pero Vernon, pinag-usapan natin kanina, normally yung mga motorists or yung mga motorcycle users are the ones concerned or at least naapektuhan sa simula. But then, I think kahit yung mga custom works in general, di ba, medyo naapektuhan din sila. Yeah. Kaya nga sabi ni Asi kanina, repasyuhin nyo yung joint... Ganito ho kasi yan eh. Ang LTO kasi based dun sa 4136 tsaka yung Joint Administrative Order. Ngayon, nasa proseso na po kami na baguhin yung Joint Administrative Order which is yung JAO. At dun sa pagbabago namin yon ay humingi rin kami ng mga tulong sa mga iba't ibang mga motoring journalist at yung mga motoring enthusiast ng mga very active sa motoring. Mm-hmm. Kasi
hindi na siya angkop sa panahon natin ngayon. Kailangan ng i-revise para mas malinaw, mas detalyado yung mga traffic violations na i-impose natin at yung mga ibang traffic violations na kailangan nating dagdagan ng pangil. Pero sa ngayon, yun nga, isang example to nangyari dito sa muffler, nagkaroon ng confusion yung mga tao. Pero kaya nagkaroon kami ng pag-uusap ni Senator JB. Pareho kasi kami nagmumotor eh. Kahit ako naunawaan ko. Pero ang nagiging problema naman kasi sa ating mga nagmumotor, hindi yung basta nagkabit tayo ng muffler eh. Ang nagiging problema natin, yung mga custom-made na ginagawa ng mga kabataan. Yun yung nagiging noise pollution eh. Hindi naman siya nakakatulong sa performance ng makina, bagkus ang target nun yung ingay. Yeah. So, yung end emission. Pero yung mga nabibili sa mga tindahan or dealers, dumaan yan sa sa DTI. So kaya kanina nung naglabas ako, hindi nila kailangan na magdala pa ng papel para sabihin na certified ito. Hindi kailangan 'yon. Yeah. Ang kailangan lang make sure na yung binili yung muffler, hindi tinanggal yung catalytic or yung silencer ng muffler. Magagamit niyan at hindi sila dapat hinaharang. You know, we talk about yung enforcement and a lot of people were siguro a bit worried din. Actually, nag-viral ng konti of how LTO has been enforcing some of the things that we've seen on social media. In fact, sa Visor, na-mention nga yung mga show cause order in particular na ginagamit talaga ng LTO at nag-joke nga kayo, yung baka yung DOE. Mag-show cause order na rin para sa mga iba't ibang... Can I just say, Pao, ang gusto ko sa LTO chief natin ngayon, mahilig siya talaga sa kotse tsaka sa motor. So alam niya yung ini-implement niya. Alam niya yung sinasabi niya. Kasi before, parang yung mga regulations na nanggagaling sa LTO, parang bara-bara, parang nanguhula eh. Pero dahil meron tayong LTO chief na talagang mahilig sa kotse at motor, may sense yung mga ini-implement ng LTO. Sir, yung show cause order, how effective has it been in terms of yung enforcement of yung mga regulations sa ngayon, natin? sir, very effective kasi marami tayong mga kababayan na active sila na mag-video. Nabivideohan yung mga pasaway sa kali. Kanina lang, nung bago ako dumating sa inyo dito, yung isang video na naman na naglabas ng baril yung isang motorista, yung mga ganung bagay, hindi namin palalampasin yan. So sa amin, yung mga unang na-issuehan namin ng show cause order, almost, masasabi natin na mga 98%, 99% na-revoke yung license nila. Okay. Oo. So, very few yung mga na-suspend. Kasi pagka nakita natin na nag-abuso talaga sa kalye, talaga marirevoke ang license nila. At nagiging viral nga, we're actually seeing a few videos here of the different incidents that have happened and of course, napakita ng show cause order. It feels like every time it comes out, nagiging parang educational piece siya in terms of, and even a debate piece when it comes to yung mga motorists here in the country. But apart from yung mga show cause order na yan, sir, there's also efforts from the LTO to try and modernize and digitize, if I'm not mistaken. In fact, today you had a meeting with the BOC. Can you tell us what that's Yes, about? okay. Nung pag-upo ko sa LTO, nag-meeting kaagad kami ng BOC for the digitalization, connectivity ng both agencies, BOC and LTO, para maiwasan yung nagiging problema natin kagaya ng Bugatti, kung matatandaan ninyo, yung Discaya cars. So, ngayon, officially ni-launch na namin yung ECP, Electronic Customs Payment, yung ECP, para doon sa mga sasakyan na mga ini-import. Para direkta from the BOC, yung ECP, nakikita namin yung tama na yun yung talaga dumaan sa proseso, yung buwis na dinaanan niya. So, yun yung maganda. Ngayong umaga na launch na po yan. So, halos, hopefully, mawala na yung mga nag-i-smuggle po ng ganyan na auto. Can you tell us yung difference po of pre-ECP and of course what we expect the process to be like right now in terms of trying to curb yung smuggling of mga luxury vehicles? Noon kasi yung CP, merong human intervention. Although ngayon meron pero konti na lang. Dati kasi may human intervention, yung physical CP, yung papel, yun ang dadalhin sa LTO. O, yun ang ina-upload. Okay? Ngayon, makikita mo kung sino yung nag-process ng ECP na ni empleyado ng customs, makikita mo rin kung sino yung empleyado ng LTO na nag-process ng ECP na yon para magkapapel yung kotse.
So may accountability yung mga opisyal ng gobyerno na nagpasok niyan. At may iwasan kasi kung i-smuggle yung sasakyan, nag-smuggle sila, yung ina-undervalue nila or misdeclared nila, nakikita na doon. And of course, sir, yung speed ng processing po, gaano kabilis compared to yung lumang, Mas mabilis po kasi ECP, once na paglabas ng customs, within a few minutes, nasa LTO yon. And effective today po to? Yes, this morning po, with the BOC Commissioner Ariel Nepomuceno and our Secretary Giovanni Lopez, nagtulong-tulong po kami tatlo at with the guidance of Department of Finance Secretary Frederick Go. Pero ako tatanong kay ASEC, kasi feeling ko yung mga pinapapasok ng mga nag-i-import, minsan nakakapandaya sila by misdeclaring yung model na, kasi tama yung model nila, halimbawa, Yung year, if yari ever. Mustang. Oo. Kaya lang, ang i-declare nila is mababang variant. When in fact, yung pinasok nila, mas mataas na variant. So, minsan parang feeling ko hindi alam ng mga tao sa gobyerno na pinapalusutan sila or baka alam nila kaya lang baka Iba yung value. kasabot sila dun sa ina-undervalue yung kotse. Yes, sir. Nangyayari po yan noong mga nakaraang panahon. Kung matatandaan nyo, may nahuli ho ako ng mga Ferrari, Lamborghini. Meron akong isang nahuli na Lamborghini na Huracan. Ang kanyan, yun talaga, undeclared nun gatas yung declaration niya. Oo. So, na-import siya dito, kailan? Mga 6 years ago? 7 years ago? Gatas? Oo. Ang CP niya, yung customs payment niya, na hindi Lamborghini nakalagay. Gatas siya, brand ng gatas. Like literal milk? Yes, oo. Tapos meron naman yung Ferrari na nahuli na flag down namin, ang declaration niya value is $50,000. 458 Ferrari, Okay. $50,000. So nakita namin 'yon. Mabuti na lang din at yung ating Customs Commissioner ngayon, talaga naglilinis siya sa customs. So, etong mga otong to nangyari to 6-7 years ago. Kagaya nung sa mga Diskaya and sa Bugatti. So, ngayon, by introducing the ECP, mawawala na ho yung mga ganyan. Hindi pa, I can't wrap my head around na na-declare yung kotse as gatas instead of an actual car. Parang, okay. Mahal na gatas ngayon, pero not that expensive. Nahuli po namin joint operation po ng LTO and Bureau of Customs. Okay. So, naka-impound po yan. Okay, sir, obviously this is the latest, but then there have been other efforts to try and digitize the rest of yung LTO. Ano yung mga priority po ninyo? Unang-una yung amin sa driver's license, no? Yung mga OFW natin na kababayan abroad, nakakapag-renew sila through the caravans of DMW and OWA sa iba't ibang parte ng mundo na kung ano lang yung binabayaran dito, card lang binabayaran which is 500 pesos, yun lang ang binabayaran nila. Kasi before, sinacharge ang OFW ng sobra-sobra. So ngayon, wala na pong ganyan. Suportado po ng OWA and DMW. So ang next target naman ho namin, kasi caravan, minsan mangyayari yan once every 6 months or once a year. So hopefully, makapaglagay kami sa mga iba't ibang 179 countries ng mga kung saan sila pwedeng mag-renew ng mga license nila. Yung mga kababayan natin, mga Pilipino. You know, digitalization, trying to make things more convenient for yung mga motorista, that's always been a constant issue. I think nakita niyan sa mga pages nyo sa Visor in terms of yung mga complaints when it comes to the LTO. Yes. But of course, sir, when we look at, for example, one of the key reasons why we're concerned about this is also yung 5-year registration period for brand new cars that has been at least suggested and proposed. I'm not sure kung Yung pinag-usapan enacted. natin last week, di ba? Yes. Yeah. And then some people were wondering about yung ano mangyayari sa mga safety protocols kasi 5 years is a very long time. Apart from that also, does it actually unburden the LTO offices and make the process and make LTO siguro a better place to be in when you actually have to do business with the LTO? Actually, yung sa LTO, no, yung 5 years, maganda yan.
Yung 5 years kasi na registration, unang-una, yung mga kababayan natin, iba na kasi yung mga brand new na auto ngayon eh. Meron nga nagbibigay ng 8 years warranty eh. So, yung registration, kung 5 years yan, may pagkakataon sila na at least mahaba-haba yung time nila para makapag-register. Pero provided, on the 4th year, kailangan nilang dumaan sa mga roadworthy inspection. Na yung sasakyan nila ay okay pa, so kailangan nila na dumaan sa ganon. So sa ngayon, yung 5 years, mas marami tayong mga kababayan na matutulungan kasi yung mga bumibili ng sasakyan, may mahaba yung time nila ng registration. Oo. Asek, we're going to gather more comments, suggestions, and violent reactions when we come back. But for now, we have had a great discussion so far. We'll take a short break for now, but don't go anywhere. We'll be right back. You're still watching Shifting Gears. Welcome back. You're still watching Shift Happens. Now we're going to shift gears a bit here. And earlier, we started an interesting discussion, especially when it comes to yung mga registration of vehicles. We are going to have at least a proposal na para sa mga bagong vehicles, instead of the 3-year registration period or registering after 3 years of purchasing, magiging 5 years na po. There have been concerns brought about, apart from safety, which you addressed a while ago. Some people are also concerned about the potential payments or the balloon payments that will have to be made. At the same time, some of the manufacturers might have to shoulder a bigger burden when it comes to yung registration. What normally it comes to mind when you talk Hindi about naman. Kasi yung 3 years, ganun din naman ginagawa. Magkakaroon lang ng konting adjustment for 5 years. Pero lahat naman ng payment na yan, dumidiretso yan sa Bureau of Treasury. So, siguro, ang makikinabang dito yung publiko eh. Sila yung buyer, sila yung nakikinabang. Kasi itong mga coaching to, mga brand new naman eh. Oo, yung mga registration nila. So again, just to clarify, so new vehicles registered with 5-year validity, once it starts, pagdating ng 4th year, road safety check Kailangan na po. dumaan ka sa road safety inspection. Okay? Pagka hindi ka dumaan dun sa road safety inspection, in-undermine mo yun. On the 6th year na magre-rehistro ka, lalabas yun. Pardon, when we talk about yung registration period, kasi minsan, mga iba, people don't realize that yung road safety is actually one of the bigger issues that they have to check kapag na-register yung mga kotse. Mga roadworthiness ng mga vehicles. Maraming sakali natin, kami ni Asek, may message kami palagi because may nag-share ng mga readers na litrato pa lang alam mo na hindi roadworthy eh, di ba? Lumabas na tayo sa EDSA, sa C5. Ang daming nakakawala sa kalsada natin na hindi dapat ginagamit na. So, how will LTO effectively Especially monitor that? kapag medyo separated na yung registration period and yung safety Okay, check. sa amin yung enforcement. Sa ngayon ho kasi nakatutok ako sa enforcement. Yung enforcement, yung pag-i-implement, kaya nga ho, yung mga talagang may problema na alam natin na hindi na roadworthy yung sasakyan, nag-uusok na siya, nag-emit na siya ng grabing usok, o talagang yung suspension niya wala na sa ayos, dapat hinuhuli na po yan. At yung mga LTO offices din naman po, kaya umiikot din ako sa mga regions para palalahanan yung aming mga district chiefs, yung mga extension offices na maghigpit, lalo na doon sa mga magrirehistro. Kasi alam naman natin, nangyayari na dati na may mga no-show o yung mga non-appearance na ginagawa nila. Ngayon ho, may memo kami, pagka yung hepe namin doon, ay napatunayan namin na nag-no-show yan o non-appearance, one-strike policy, tatanggalin ko po yun. Sir, just to clarify also, because one of the other issues that brought about sa registration period was, does it apply to all vehicle types, and of course yung different, obviously there are different categories for Yes, that? opo, on all types and also the motorcycles. Okay, so for those wondering, yan na po yung sagot. So that's everything private and public vehicles as well. Sir, when we look at the digitalization, still going back to it, and of course, making it easier to work with the LTO, kasi there have been numerous complaints of yung mga experiences sa mga tao
at the LTO office kapag nagre-renew, kapag when you have to do any sort of business with the LTO? So ito lang, kaya gusto ng mga tao na maging digital na. So that para mawala na yung mga fixers. Opo, Yun ang sakit ng LTO eh. Actually, ang plano ko nga po sa unang-una sa LTO, yung mga kababayan kasi natin, nahihirapan sila minsan pagka hindi ako regular na pumupunta sa LTO, hindi ko alam saan ako pupunta. So, yan yung mga, meron ho kaming mga customer desk doon, complaint desk o yung help desk, pwede sila lumapit doon para mag-guide sila. Ngayon naman, sa digitalization, ang target namin na mas maging efficient through the eGov, yung eGov natin, yung app natin, eGov Super App, na makapag-renew sila ng kanilang mga driver's license. Yun yung aming mga programa. Pangalawa, yung registration natin, yung mga centers, yung mga PMVIC natin, may mga pwede silang mag-renew ng mga kanilang mga registration na sasakyan, so less hassle sa kanila. And we're planning to open on a selected LTO offices on a Saturday para makapagrehistro sila ng mga sasakyan nila. Speaking of digitalization, maraming complaint kami na nakukuha from our readers. Yung mga scammer na nagpapadala ng text message about LTO, meron po kayong ginagawa doon? Opo, unang-una, ang LTO po, hindi po kami nagpapadala ng text message. Kung gusto nyo makita kung may huli kayo through yung NCAP, i-open nyo yung inyong portal through the eGov Super App, magpo-proceed yan sa LTO, ma-open nyo doon. Makikita nyo kung kayo ay may mga penalties o may mga fines. Pero kami hindi po nagpapadala ang LTO niyan. So ibig sabihin yan po mga napapadala sa inyo, mga scam po yan. Huwag nyo pong i-click yan pag nakatanggap po kayo. Humihingi na rin kami ng tulong parati ho sa DICT and also sa NBI para mahuli yung mga yan. So just to clarify, sir, we mentioned yung mga text, mga email rin, wala. There's no Wala rin communication from LTO. Yes po. Opo. Maliwanag. Wala po. Oh, maliwanag na yan, ha? Hindi mo papadala ang LTO ng text tsaka ng email. Ng email. Pag naka-receive po kayo, wag ho ninyo Scam yan. i-click, wag na nyo i-scam po yun. To the younger people out there, so yung mga nanay nyo po at yung mga dad nyo po, yung mga tito, tita, at lola at lola, LTO does not send messages directly to the motorist. And if I'm not mistaken, minsan nga yung mga fine doon, mali-mali rin Opo. na nakasulat But of course, sir, is that one of the biggest challenges so far? Kasi Hindi lang, sir. May mga ibang mga nasa social media naglalabas ng mga maling information. Kagaya nun, may naglabas na meron daw kaming bagong rules sa mga senior citizen na hindi po totoo. Yun yung mga walang magawa po sa buhay na nagpapagulo. Na sana iwasan yung mga ganyan kasi minimisinform nila ang publiko. Yung mga ganun ba, ASEC, kinahabol niyo ba yan? Opo. Dinadaan ko sa legal, kung makakita ko ng legal basis para kasuhan sila. Kasuhan po talaga namin. Okay. Sir, when you talk about yung misinformation, where can people actually get yung proper information? Because at the same time, alam ko accessible siya, pero how can Kung you... maglalabas po kami ng mga bagong mga guidelines or bagong mga memo, kagaya po ngayon dun sa muffler, tingnan nila, i-open nila yung LTO page sa Facebook. Doon pa lang, makikita nila kung may mga nirelease kami. At meron din, ina-update din namin sa kanila yung mga scam na ginagawa para maiwasan din po nila. Ako, Pao, sigurado ako 100% na lahat ng sinishare ng Visor is LTO approved. Kasi ang source ko mismo si ASEC. At nagmamonitor din sila ng visor di ba? Balita ko. Okay. And of course, Sir ASEC, we talked about obviously yung mga scams, yung digitalization. When we look at the challenges of the department in general of the LTO, ano yung mga siguro the biggest puzzle pieces that you're currently trying to solve sa LTO? Ngayon, sa totoo lang, ang number one problem din talaga yung mga maliliit mga problema sa enforcement, corruption. Kaya ngayon, ngayong umaga, dineploy ko na yung mga bagong enforcement team for Region 7. Oo, palit lahat yon. Palit lahat ng ang enforcement namin sa Region 7. If you can give us a bit of a background, ano po nangyari sa Region 7? Why is there special focus? Marami ako natanggap ng mga intelligence report na may mga tao kami sa ground na pinahihirapan yung mga motorista para, alam nyo na, may mga involved sa mga corruption, especially sa mga color rooms.
mahigpit po kami dyan. Bago na po ang LTO ngayon, bagong muka ang LTO. So kailangan po namin linisin talaga. At yun po yung direktiba ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, at ni Secretary Giovanni Lopez. So yan sa totoo lang, yan ang pinakatututukan ko araw-araw. Pag may mga reklamo, tinicheck ko kung yung validity, kung kaya naming kasuhan na kaagad, or tanggalin kaagad yung tao. So far naman, marami kaming nagawa ng ganyan. Pangalawa, yung gusto kong ma-reform ang LTO, pati din yung mga sa publiko, kung kayo nagre-rehistro ng sasakyan, lahat ng mga nagtatransact sa LTO. Ngayon, yung enforcement namin, meron na kaming yung mobile command centers na dinideploy namin sa mga highway pagka ngayon mag-Holy Week na. Nag-deploy din kami yung LTO K9. Sa mga bus stations, dinideploy ko yung mga aso ng LTO K9 para mas safety ng ating mga publiko. At mas palalakasin namin yung enforcement by creating area command ng mga LTO sa Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, para mas natututukan namin yung aming mga enforcement. When we talk about yung enforcement po, what would it entail to strengthen yung enforcement ng LTO? Is it being able to increase yung manpower nila o Yes, the technological support? ang target ko, mas madagdagan yung manpower namin, tapos makapag-hire kami na mga bago at mga enforcement namin. But as of now, with the help of Philippine Coast Guard, nagbigay sila ng mga tao sa amin. Malaking tulong yon. Kaya nagkaroon kami yung crackdown namin sa Colorum in 3 days, 353 kaagad yung huli namin. So, sa amin, maging consistent lang at yung mga trabaho, yung mga polisiyang ilalabas. So, yun ang target namin gawin. At mas mapadali at mas magaan ang pagpoproseso. Ang nagiging problema kasi natin, yung pagpoproseso busy na kasi ang Pinoy ngayon marami na silang trabaho, mahalaga yung oras. Pero yung pag-aantayin mo sila doon at mag-aksaya sila ng oras nila, yun ang nagpapahirap. Kaya yun yung kailangan na mawala na. Vernon, do you think that those are going to be the keys para, I guess, malinis yung image ng LTO? No, I wanted to say this kanina pa, no? Kasi recently, medyo close kami ni ASEC, di ba? In fact, to the point, ASEC, na pinagbibintangan kami ng mga readers na binabayaran daw kami ng LTO, nasa payroll daw kami ng LTO. Lalo na nung bumisita kami last week, may nag-post ako ng photo namin na nakaupo ako sa desk niya. No? Oo. Did you know that he sat on your desk? Yes. Actually, siya yung nag-make sa akin. Hiya nga ako Pero actually, this is what I wanted to say kanina pa. No? 30 years na ako nagko-cover ng motoring. Ngayon lang ako na may naging parang to the point na parang collaborator or kaibigan na LTO chief. Ngayon lang talaga. Meaning, meron tayong LTO chief na sobrang accessible. Ngayon lang ako naka-experience na gano'n. Punta mo siya sa office niya, bukas yung pinto niya, pwede kang magkape doon or whatever. Actually, Vernon, that actually opens you up to criticism also, sir, because you're very available. How does the department deal with that also? Okay lang. Sa akin kasi ang goal ko, yun nga ma-reform ang LTO. Mahal ko yung auto Marunong akong magmekaniko, marunong akong alam ko paano ayusin ang auto. Alam ko paano ayusin yung nangyaring problema sa LTO. So, lahat ng malaking tulong sa akin yung mga nasa motoring media. Pati yung mga unang-una, hindi ko mga nakasundo nung una. Alam nyo, ang LTO, kung gusto natin ayusin, hindi lang ako, kumbaga kailangan magtulong-tulong ang lahat. Kaya pagka magtutulong-tulong tayo, para alam natin kasi naging mahabang panahon may problema ang LTO Kung magtutulong-tulong tayo, mas marireform natin yung LTO, makaka-create tayo na mas maganda at makikinabang tayong lahat ng mga motorista. ASEC, I wish we had more time. Sa totoo lang, I need 2 hours with you. But at the moment, that's all we have. And Vernon, we have to wrap things up, unfortunately. And you're getting better at reading the prompter. Kaya subukan natin ulit. Thank you so much for being here today, ASEC. Thank you. All right, Vernon, take it away. Okay, and that concludes our roundup of the stories driving the industry forward. I'm Vernon Sarne. And I'm Pablo De Rosario. Join us again tomorrow on Shift Happens, your fast-track guide to everything on the move. ASEC, maraming salamat. Thank you so much. I appreciate it.